mga miyembro ng gabinete, mga opisyal ng gobyerno, pinapasabina nitong si Senator Jaime Marcos. Habang itong si Senate President Escudero naman hindi muna lalagdas ipapadalang sabina hanggat wala daw hong rekomendasyon mula sa Senate Legal Team. May update dyan si Bombo JC Galvez. Pinasasabina ni Senador Jaime Marcos ang mga miyembro ng gabinete at mga opisyal ng gobyerno para padaluhin sa ikakasamuling pagdinig ng Senado kaugnay sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pahig ni Marcos ay matapos hindi siputin ng lahat ng cabinet members ang ikalawang pagsisiyasat ng Committee on Foreign Relations. Batay na rin sa ipinadalang letter ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Sinabi ng senadora, marami pang sabpina na kanyang palalagdaan kay Senate President Francis Chis Escudero at umaasa ito na pipirmahan ng Pangulo ng Senado dahil nasa kamay daw nito ang mga susunod na hakbang. Kami pong sabpina, tulad ng sinabi ko kanina, kung ang sigaw ng taong bayan para kay dating Pangulo, Presidente Duterte, ay bring him home, ang sigaw ko naman sa ehekutibo, bring them here sa Senado para may testigo tayo at maliwanagan ang mga tao. Napakarami pong tanong. Ngayon, dala-dala ko ang iba't ibang sabpina. Pagkahaba-haba po ito, hindi naman siguro covered ang bawat pulis ng executive privilege at ng subjudice. Andito yung mga sabpina para kina Jean Fajardo, General Nick De Los Torre, ang ating mga secretary, Special Envoy Marcos Lacanilao. Ang dami po ang dami-daming hindi sumipot, kaya hindi tayo makausad sa atin. Andito rin si General Marbil, ang dami pong sabpina. Ang problema ko, talagang kinakailangan pirmahan ito. Dalawa ang pinadala ko kay Senate President Chis Escudero. Pero nung Lunes pa inaantay ko, hindi pa lumalabas. Ngayon magpapadala ako muli. Sana naman pirmahan at lumabas na itong sabpina. Sa punong balitaan, nilinaw ni Escudero na hanggat wala pang rekomendasyon mula sa legal team ng Senado ay hindi niya muna lalagdaan ng panibagong sabpina. Iginit ni Escudero na mas mabuting maging maingat at huwag padalos-dalos upang hindi makalikha ng gulot mauwi sa constitutional crisis ang anumang magiging hakbang ng Senado. Dagdag ng senador, hindi dapat kumilos agad-agad ng Senado sa kagustuhan lamang ng isa o dalawang miyembro ng Senado na dapat na masusing pag-aralan upang hindi maging dahilan ng pagkakawatak-watak ng sambayanan. Paglilinaw pa ng senador, hindi niya pahawak ang panibagong sabpina. Hintayin ko muna yung legal pero ayokong inaakusahan ng Senado na hindi nagiging patas, depende kung pipirma o hindi. Hindi nakabase yun doon. Gagawin ko pa rin palagi kung anong tama at naaayon sa batas at hindi kung ano ang pangangailangan o kagustuhan ng isa o ilang miyembro. Una nang ipinag-utos ni Escudero na aralin muna ng Senate Legal Team ang dalawang naunang sabpina ng komite ni Marcos na pinai-issue laban kina Philippine Air Force Commanding General Lieutenant General Arthur Cordura at National Prosecution Service Prosecutor General Richard Anthony Fadulion. Kinumpirma ng senador na bago pa man ang letter ni Bersamin, hindi na dadalo mga miyembro ng gabinete dahil sa pag-iit ng executive privilege ay pinirma niya ng sabpina sa dalawa. Bagaman nung panahong yon, napirmahan ko na yung sabpina doon sa dalawang nire-request ni Senator Jaime. So, imbis na sa usaan namin pinadala ng Secretary General, pinadala yung aking sabpina sa legal ng Senado para pag-aralan yung epekto nung pag-invoke ng executive privilege kaugnay sa mga sabpinang napirmahan ko. Huling gusto ko mangyari, sa gitna at sa kabila ng napakarami ng kaguluhan sa ating bansa, ay dagdagan pa ito sa pamamagitan ng isang constitutional crisis kaugnay ng sabpina sa kabilang banda at invocation ng executive privilege sa kabilang banda. Kaya minabuti ko, bagaman abogado ko, na-refer ito sa aming legal department para sa karampatang rekomendasyon. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!